So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety, no? So, itutuloy lang natin yung napag-usapan natin tungkol kay nervous system and body symptoms. Paano ba nakakaapekto yung nervous system natin kung bakit nananatili yung ating mga body symptoms ng matagal? At hindi lang yon, hindi lang matagal, paulit-ulit natin nararamdaman yung sintomas at the more na tumatagal siya, pakiramdam natin lumalala, 'di ba? Madalas ganon ang nangyayari. So, involved nga sabi ko sa inyo, si nervous system. Ang function ni nervous system, i-review natin yung part 1, meron dalawang function siya, yung tinatawag na sympathetic and parasympathetic system, na kung saan yung parasympathetic, ito yung rest and digest, para mag-relax yung katawan natin, yung mga kalamnan natin, pumasok siya sa parasympathetic mode. Ito yung chill mode. Ito naman yung tinatawag na sympathetic mode. Ito yung alarm system mode or tinatawag na alert mode ng sistema, ng nervous system natin, na kung saan pinapabilis niya yung heart rate, yung hyperventilation, bilis ng paghinga, pagpapawis, panginginig. So, kailangan ma-alert siya. So, bakit nga ba nai-involve doon? Sabi ko nga sa inyo, nananatili nga, gaya ng sinabi ko sa part 1, nai-stack yung signal or nami-misinterpret lagi ng nervous system natin dahil sa ginagawa nating araw-araw na pagkaka-worry, pag-iisip ng mga kung ano ang mga nangyayari sa katawan natin, na baka kung may sakit na ba tayo, malala na tayo, ano bang nangyayari, paano ba to gagaling. So yung paulit-ulit na worry na yun yung nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit na hindi nakakaalis doon sa signal ng sympathetic or nasa alarm mode pa rin yung utak natin. At the more na nasa alarm mode pa rin yung utak natin, yung nervous system natin, paulit-ulit siyang magpapadala ng mga signal kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na body symptoms, dahil nananatili ang katawan natin sa tinatawag na flight, fight, freeze response. So, malinaw, no? Ulitin ko, kaya nananatili yung body symptoms na sa flight, fight, freeze response dahil doon sa tinatawag na sympathetic signal ng nervous system natin. Yun nga yung alarm system, nananatili siya doon, naka-alarm siya lagi. Kaya nandun lagi sa fight, flight, freeze response. So, tinapik na natin yung flight, fight, freeze response. So, ituloy lang natin. Medyo bigyan ko kayo ng hapyaw. Pagka nasa panganib kasi tayo, yung ibig sabihin ng flight, fight, freeze response, for example, nasa danger tayo. In example ko to, sa flight, fight, freeze response. Kung may tunay na danger na aso at talagang aambahan tayong kagatin or pakawari natin ay aatakihin tayo ng aso na yon, ang gagawin ng katawan natin, magkakaroon siya, i-alarm niya yung nervous system natin, at yung nervous system natin papasok sa tinatawag na sympathetic. At yun na nga, pag pumasok sa sympathetic alarm mode yung ating nervous system, papabilisin niya yung tibok ng puso, yung bilis ng paghinga, para na sa ganon, maligtas tayo pagka nasa real danger. Ang problema, pagka may anxiety tayo, ang problema, perceived threat lang. Pag ibig sabihin ng perceived threat, iniisip pa lang natin. Nasa isip pa lang natin yung mga bagay na danger. Wala pa siyang katotohanan. Pero, ang nervous system natin, na-activate natin sa sympathetic mode pa rin. Nananatili sa alarm mode doon kung bakit nasa flight, fight, freeze response, at ang response ng flight, fight, freeze response sa katawan ay yung pagbilis ng tibok ng puso, pagbilis ng paghinga,
Yun nga, yung pananakit ng kung ano-ano, kirot dito, hilo dito, ganon. Dahil naman po yun, dahil sa stress, na patuloy na stress hormones na nilalabas ng katawan natin pagka tayo ay laging nagwo-worry, tsaka yun nga, stress tayo, yun yung tinatawag na cortisol and adrenaline rush or adrenaline o tinatawag scientifically na epinephrine. Yun ang pinaka-scientifically ng adrenaline. So, the more na nagwo-worry tayo, tandaan ninyo, kahit perceive lang yon, kahit hindi tayo nasa real danger, mananatili, may stuck yung signal ng nervous system natin sa alarm mode. At pagka na-stuck siya doon, paulit-ulit siya nagbibigay ng signal doon sa ating flight, fight, freeze response. At pagka nasa flight, fight, freeze response siya, patuloy yung body symptoms. So, kailangan niya talagang ma-divert sa parasympathetic. Ito yung ngayong chill mode ng utak natin para na sa ganon, hindi natin maramdaman yung mga body symptoms. So, paano ba yon? The more na kasi na patuloy na tumatagal yung ating nervous system sa sympathetic or alarm mode, tumataas kasi yung sensitivity niya. Pag tumataas yung sensitivity ng nervous system natin, dumadami yung mga sensation. Madami na siyang binabantayan na onting kibot, onting sakit, lagi niya na agad iniisip, lagi niya agad tinitingnan, lagi niya agad binabantayan, lagi tayong nagbabody scan. So, para mabawasan yon, ang ginagawa talaga doon ay yung sanayin natin yung sarili natin na mag-breathing exercise at least 5 to 10 minutes 3 times a day. Nakakabawas yun ng yung sensitivity ng nervous system natin para hindi siya maging sensitive masyado ulit. At nakakatulong din yung pag-exercise, yung serotonin, yung endorphin na nilalabas ng katawan natin during exercise for natural antidepressant naman yon na ginagamit na kung sa psychiatrist, papainumin kayo ng antidepressant, ayun, natural lang yon na ginagawa through exercise. Kaya madalas pagka nagte-therapy kayo, papag-exercise, lagi kayong mag-exercise, sasabihin sa inyo ng therapy, mag-exercise kayo everyday. Kasi gusto ng mga therapy, mga psychology, maglabas kayo ng natural antidepressant yung katawan ninyo. At the same time, tuturuan kayo mag-meditate, mag-breathing exercise, na sa ganon, mabawasan yung sensitivity at bumalik yung logically ng utak ninyo. Na sa ganon, pag bumalik yung logically, babalik din yung chill mode ng utak ninyo, mababawasan yung sensitivity at the same time, mababawasan yung sintomas na nararamdaman ninyo. So, yun muna guys. Sana naipaliwanag ko ng maayos. Medyo malalim, sana naintindihan nyo. Sana na medyo kahit papano nasundan nyo. Medyo malalim na kasi, palalim ng palalim yung ginagawa natin vlog. Para na sa ganon, makatakas na kayo sa mga sintomas at yung anxiety na yan. Ma-manage nyo na ng tama. So, yun yung ating mga ginagawa nating pagre-reels everyday. So, sa mga bagong nakapanood lang, pwede nyong balikan sa page natin yung reels dyan na kahit paano yung mga mabababaw, paulit-ulit naman natin ginagawa yung mga paraan, pagpapaintindi kung ano ba yung mga ibig sabihin ng adrenaline, mga yan. Yung cortisol, yung NNX natin, at saka kung paano nakaka-apekto yung anxiety sa pamumuhay natin. Lahat yan nandyan. Check nyo na lang sa ating page. So, sa ngayon guys, yun lang muna. Bye-bye.